Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Uyanan pinagsarong pwersa na mahatod din amay ng mga bareta. Ang dekada ng naghahatod din mga napapanahon na impormasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ngunyan, on air as in online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsu, kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KM Kakampi sa Partido. 91.9 BBS FM sa Syudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. House Majority Leader Manuel Jose Manix Dalipi kasunod kang pag-init kan isyu maparapit sa posibleng pagsusod ng impeachment complaint laban kay Duterte tanganing matanggalin sa pwesto matapos ang ginibong pagbabanta sa buhay ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Tinawan ni Nindan Gonzales Suarez patinaban Dalipi nadawa na nga seryoso ang Kamara na magkaiguan ng transparency as in accountability sa gobyerno. Nakatutok man subot ang mga investigasyon para sa mga mga komite kani sa paghanap ng katotohanan. Sa rarom kang konstitusyon, pwede magsaangat ng impeachment complaint ani sa mga Pilipino laban sa mga impeachable official kang gobyerno. Alagad, ang petisyon kay puan indorsar kan sarong miyembro kang Kamara para ini maaksyonan kan House of Representatives. Ang mga patakaran kang Kamara sa impeachment nagsasabi kang proseso as in mga timeline para sa mga konsiderasyon as in pag-aksyon sa sarong impeachment complaint. Ang sarong impeachment petition na pinirmahan kadibaba sa 1/3 kang kabos na miyembro kang Kamara pwede nang isakat tulo sa Senado para sa gigibon na pagbista kaini. Alas 5:11 ang oras yata kunyan ipinahayag ba ni Senadora Amy Marcos na mas maray subot ipagpangadyian na sana. Ang tugang niyan si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sinabigang si Vice President Sara Duterte sa taho ka nangyaring dingkilan kandua. Sa sarong entrevista na hagalan reaksyon si Senadora Amy kung ano na mamatian niya sa iriwal kansayang tugang asin kang Vice Presidente kang Pilipinas. Ipinahayag ni Senadora Marcos na dahil niya pinag-iisipan sa totoo lang kaya neglisyon na sana siya na may iwasan ang gabos na bagay na yan. Kaya dahil na siya nakipag-alyansa, ninulita aram niya na mahulog sana sa makulog. Mientras tanto sinabi ni Senadora Amy Marcos na sibot siya sa ngunyan sa impeachment mientras tanto ipinahayag man ni Senadora Amy Marcos nasibot siya ngunyan sa isyu kang o sibot siya sa impeachment laban kay Vice President Sara hulit na nagtutubod siya na idadagos kang Kongreso ang pag-usunod kani sa masunod na simana. Kung maragos ang impeachment complaint, sabi kan Senadora, magibo maning pagi ang Senado kan trabaho ninda na dogon ang reklamo. Matanda daging ulay-ulay ang posibleng impeachment complaint na isasangat laban sa Vice Presidente ng Pilipinas matapos kaning ibulgar. Kanubyembre 23 na igwasubot siyang pigtugo na individual na kung ganoon siya, gaganon naman kanisinda Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, pati naman si House Speaker Martin Romualdez. Binalikan man ni Presidente Marcos si Vice Presidente Sara asin tinawan doon na dapat na ining dai palampason. Mientras tanto mga tugang, nagpasurog naman si Surigao del Norte Congressman Robert Ace Barbers sa National Bureau of Investigation para imbestigaran asim panimbagon sa lay ang mga vloggers na nagpapawarak ni mga salang impormasyon asim para raot sa House Quad Committee. Ipinahayag ni Barbers na dahil na puling konsintyon asim panampason ng mga vloggers na binabaliktad ang katotohan na nagigibo pa ng mga kaputikan na ipinopost
kan mga ni sa YouTube, TikTok kasi di ba pang social media platform. May pagduda si Barbers na pinupunduan ka mga pugos. Kasing ka sindikato kan droga, ang mga malisyoso, asim bayadan ng mga vloggers. Ipinahig ni Barbers na nagsurat na siya kay NBI Chief Attorney Jaime Santiago para susugo ng mga vloggers na nagpapakuriyat ng mga salang impormasyon na nag-aarot sa integridad ng public service asin pigiribong ang publiko sa pambabaliktad sa katotohanan. Nagsubita na si Barbers sa NBI ni nagkapan ng ebidensya sa mga malisyosong vlogs kabalig di ang derogatory vlog. Halis sa sainang probinsya asin ipinapakuriyat kan mga Manila-based mercenary vloggers na sinasabit siya asilan sa entugan na si Surigao del Norte Governor Lyndon Barbers sa illegal na droga. Kakampi Network News. Network News. Oras ko niya matugang 15 makalampas ang alas 5 ng pag-aga. Ang tabayaran po at siya ng mga report mag-alis sa mga pagkaliban niya sa luwas. Mientras tanto, tinawan doon ni House Deputy Majority Leader asin Iloilo Congresswoman Janet Garin ang importansya na maibaba ang presyo kang pagkakanta kaning mamantinir subot ang mabaskog na mga aking Pilipino. Sigun kay Garin, nakahanda ang report ng Western Visayas ang iguang pinakahalangko na bilang ka mga bansot o mga unano na aki sa nasyon. Sabi ni Garin, ang baiging bansot resulta kan bakong magayon na nutrisyon kang ina kan siya nagbabados sa bakong bastante na pagkakan sa mga umboy asin aki asin pawro trong impeksyon sa edot na 1,000 aldaw kan aki. Muli kang halangkaw na presyo kan sugo kasim bagas, sinabi ni Garin na ako na aki ang kulang sa nutrisyon na nakukuha kay dapat maibaba ang presyo kan mga ini. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:16 ang oras siya tungod yan. Mientras tanto, sa iba pa mga bareta sa lado nasyonal, ipinahay ka National Bureau of Investigation na day tatawan si Vice President Sara Duterte ng listahan ka mga ihapon sa saya sa tahugang investigasyon. May koneksyon sa sayang pahayag laban kay Presidente Ferdinand Bongo Marcos Jr. Sigun kay NBI Director Jaime Santiago, inotid ang ihapot kay Sara Duterte. Ang dapit sa taong sinabi niyang kinontrata para gananon ang Presidente kung magtrayumpo ang sarong plano laban sa iya, siniban ang banta subot sa sayang buhay. Nakatalal magampang si Duterte sa NBI, kuta ka nagtarikod ng Nobyembre 29, takaning tawan linaw, ang sayang pahayag na nagtaon na siya ng kasuguan. Na ipapagadan sina Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos, pati naman si Speaker Ferdinand Martin Romualdez kung siya mismo magadan. Alagad hinagad kang kampo kang Vice Presidente sa NBI. Nadiwat na itaraan ang pagdangog na talaan sa maabot na Disyembre 11 para matawan siya ng mas dakul na oras para makapaghanda. Hinagad man ni Duterte sa NBI, natawan siya ng mas balidaw na kopya kang reklamo laban sa iya sinibapan dokumento na nagpapuon ka ng investigasyon pati naman ang listahan ka mga kahaputan na planong ihapot sa iya kang NBI. Sigun kay Santiago, ang koordinasyon kang Vice Presidente sa investigasyon makatabang sa NBI na makakuha ng kadagdagan na informasyon dapit sa subot banta sa saya asin man kay Marcos na parehong sinusugo kang ahensya na protehiran. Isinagat kang NBI ang sumpina o piga padra kay Duterte ang sumpina kang NBI kan Bartes kasunod kan sayang kontrobersyal na pahayag sa media conference sa House of Representatives kung saan nakakulong si Chief of the Vice President Chief of Staff asin Other Secretary Zulieca Lopez matapos siyang makontempt kang kamera. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Alas 5:18, paretahali ko niya sa luwas, mga naging biktima kang RGA investment scam. Pwede magreklamo sa opisina kan SEC. Paretahali kay Maiko Garcia. Maiko. Pwede na magsumiter ng reklamo ang mga naging biktima ng RGA investment scam sa opisina ng Security and Exchange Commission dito sa Kabikulan. Yan ang kinumpirmar ni SEC Bicol Regional Director Attorney Norma Tan Olaya. Sigun sa opisyal, kinakaipuhan lang na magpasiring sa opisina o magsumiter via email ang reklamo kontra sa RGA Marketing Limited.
Igdi sa Camarines Sur, estimado na sa 600 hanggang 800 na individual ang subot na luko kang investment fiasco na umidabot man sa 4 to 6 million pesos ang nasamsam. Bakulang sa Camarines Sur, nakapabiktimang RGA kundi sa iba pang parte kan Pilipinas, pati naman sa Egypt, India, asin iba pang parte kang kinaban. Sa paglilinaw na Attorney Alayan na dapat pasaro-saro ang pagsampa ng reklamo o one per complainant per petitioner. Ibugtak sa na kan complainant kung sisa ang personang nakatransaksyon ninda. Pira ang pinag-invest, pira ang porsyentong dapat na kikitaon. Mode of payment dangan ebidensya kang pagbayad araw kang resibo o screenshot kang bank transfer. Kung di kaya magpasiring sa opisina kang SEC sa Legazpi, pwede man da isend sa sindang email sa secbicol@sec.gov.ph. Dagdag na barata sa lado lokal ni po si SMG. Sir Michael Garcia, reporting. Kakampi Network News. Kakampi Network. Saro na persona arestado huli sa drug bypass operation na biglansar sa Baruan kan Sipukot, Camarines Sur. Baretang yan halik kay Mike Gravito. Matubang niyan sa paglapas kang Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang sarong 27 anyos na soltero duman sa Baduan kan Sipokot, Camarines Sur na pigsasabing nagtutulod kan ipigpapangalad na bulong matapos na ini. Ang mahulog sa ipiglansar na drug bypass operation kan mga autoridad. Sa report gikan sa PNP Sipokot pasado alas 12:42 ni napagkahapon duman sa Barangay Impig, Sipokot, Camarines Sur kan ilansar kan Municipal Drug Enforcement Unit kang Sipokot Municipal Police Station kaibahan ang mga tauhan kan Camarines Sur First Provincial Mobile Force Company sa pakikipagkoordinar sa PDEA Regional Office 5 pinagasagibo ang bypass operation na nagresulta sa pagkakadakop kan persona kan sarong Ralph Matthew Umali, residente kan Barangay Impig na unambitan ng banuaan sarong pulis ang nag-aktong pusher buyer asin matarempo nakabakal sa target din sarong pidaso kan heat seal transparent plastic sachet na may laman white crystalline substance o pinagtutubudan shabu sa kantidad na 500 pesos kan magkaribayan na kan kwarta maging kan na items duman na ini pinagdakop kan mga nakastandby na mga autoridad sa pagrekesa sa lawas kan nasambit ng akusado nabawi sa sayang posisyon sa tubangan kan mga mandatory witnesses iyon sarong pidaso kang 500 peso bill na ginamit bilang bypass money asin ang sarong pidaso kan heat seal transparent plastic sachet na may laman white crystalline substance o pinagtutubudan shabu. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi. Kakampi Network News. Mientras tanto naman sa Iriga City, sarupang tulak din illegal na droga, arestado. Bareta Arman, halik kay Junel Cuba. Junel. Dahil nakasalbar sa kamot kan mga autoridad an sarong pusher o nagtutulod kan ipinagpapangalad na bulong dyan sa siyudad kan Iriga kan ilansar kan grupo kan City Drug Enforcement Unit and drug bypass operation bandang alauna 5 nin pagkahapon duman sa Zona 5 Barangay kan San Francisco, Iriga City. Matrayumpo na nadakop kan mga autoridad an sarong nagangaran na Marvin Carolio E. Ramos, 34 anyos soltero, construction workers, taga-janda sa party kan San Francisco, Iriga City. Napagaraman na nasambit ng suspect na kipagtransaksyon sa sarong miyembros kan Philippine National Police na nagbakal ni na sarong plastic sachet na shabu sa kantidad na 10,000 pesos asin na digdi. Pagkatapos na magkaigwanin reribayan nin items sa digdi na pinag-aramalan kan na grupo ana nasambit ng suspect sa panginginot kan na East EOU 5 kan na Regional Office Number 5 asin man yaon dyan kaibanan ang grupo kan City Drug Enforcement Unit kan na Iriga City. Sa pagrekisa sa lawas kan nasambit ng suspect nakuanan pa ini na 10 pang pidasong plastic sachet na may laoga ni na shabu. Sa pagtimbang kan mga autoridad, inabot nin haros 10 gramo ang nakulimbat kan mga iniya sa nasabing sospetsado asin nagkakantidad man nin street value sa kantidad na 68,000 pesos. Sa presente, nasa kustudiya na kan Iriga City PNP ang nasambit ng suspect pati naman ang mga items na nakulimbat sa iya. Sasangatan ang suspetsado ng kasong pagbalga sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa Kakampi Network News, Jonal Cuba, kakampi mo.
Oras siya ito matugang alas 5:24 rin pag-aaga. Balikan tani ba panitalas ka mga bareta kunyan? Mga bareta pasalado nasyonal. Nakatalaan magkulusin sa nationwide voter education roadshow ang Commission on Elections. Unyan daw Disyembre 2. Inibilang preparasyon sa 2025 national and local elections asin Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliamentary Elections. Kamali sa roadshow ang mga live demonstration kan automated counting machine. Nakanibaging pamilyar ang mga botante sa bagong teknolohiya. Magkakagawa rin pagkakataon ng mga bagong listrado asin dati ng botante na ma-experiensyaan kung paano gamito ng ACM. Matalaga na nasambit ng roadshow sundong Enero 30 sunod na taon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Tinawando ni National Police o Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil na bakong politically motivated na mga kasong isinaangat laban kay Vice President Sara Duterte Asinibaba. Matandaan ka nagtalikod na Biyerkules kad magsangat ni na reklamo ang sarong pulis sa doktor laban kay Duterte o sarong pulis na doktor laban kay Duterte, leader kan security detail kani na si Army Colonel Raymond Dante Lacheca. Asinibabang unlawful act sa may koneksyon sa subot related assault, disobedience, asing coercion na nangyari kad ibalyo ang Chief of Staff karing si Zulieca Lopez alis sa House of Representative Detention Center pasiring sa Veterans Memorial Medical Center kan nagtalikod na Domingo. Katawad gani sa sarong pahayag sa Facebook kan PNP kan Domingo man Disyembre 1 sinabi ni Marbil na konstitusyonal na mandato sa laban kang pulis ang ipigtulod o na itulod ang lay. Nasabit pa bang kang pamayukan PNP ang nadudan subot ka nagtalikod na administrasyon kung saan kanaklan sa mga nabiktima kang uplan tukhang mga nagtitirios. Nagpromesa man si Marbil sa publiko na matrabaho ang kapulisan din may integridad, sinseridad, asin respeto sa diretsong pantao. Sa ibang bareta ngunyan, nasa hot seat ngunyan ang 57 anyos na lalaking paratokdo na subot nagkuaning video kan sarong 31 anyos na babaeng paratokdo sa raw kan sarong temporaryong restroom o banyo mentras ginigibo ang Provincial Scout Jamboree duman sa Camp Hinilahod sa Kalinog, Iloilo. Aktualmente, magkasuway na investigasyon dapit sa insidente ang ginigibo ngunyan kan Department of Education padraman kan Boy Scout of the Philippines sa Iloilo. Pasado sa inisyal na investigasyon ka mga otoridad nang si Rip sumot ang suspect sa sarong temporaryong CR asin nagkuha pa ring video o nakuha ng pa ring video kang kaibaran niyang babae sa laog kan pasilidad mga alas 8:30 ng pag-aga. Narisa kang babaeng paratokdo ang cellphone asing kinuha kani. Matapos na mahiling ang lalaking teacher na kapot-kapot ini. Tulos niyang ipig-report ang insidente sa school authority. Rason para arestaron ang suspect. Ang lalaking teacher, inasuhan na kang pulisya ng pagbalgas sa Republic Act No. 11313 o Safe Spaces Act. Sa huri, pinalibre na muna sa detensyon ang suspect asin nakakuha ng temporaryong libertad matapos na magbiyansa. Naganigarman ng mga pulis na nagsayuman ng mga pulis na ipahayag ang eksaktong aldaw kan paglibre kan suspect. Sinabi niya ang korte may kapot na kan kaso. Nakaparaman kaya sa Section 12 kan Republic Act 11313 na unauthorized recording of victims is considered as gender-based online sexual harassment. Ang tao na napatunayang guilty pwedeng mahampang sa pagkakapreso pun 6 na bulan sundong asin sarong aldaw sa kung 6 na taon. Papamultaon ng sangga 2,000 sa 500,000 pesos o depende sa diskresyon kang korte. Sa ibong danado, sa sarong pahayag, nagpahayag maning matinding paghahadit ang DepEd School Division Office sa Iloilo sa sinambit ng insidente. Ibinahayag na mga konsistensyang ng legal procedures at sinagtaon ng psychosocial support sa mga inbuwalto. Nakakasiguro si Vice President Sara Duterte na siya ang gana kung dumalagan siya sa pagkapresidente karagtalikod na 2022. Kasimbagan ni kang Vice Presidente sa paayag ni Zambales 1st District Congressman Jefferson J. Cohong.
na ang presenteng relaban sa politika, nag-ugat sa sayang ambisyon na maging presidente sa urog na madaling panahon. Ibinahayag pa ni Vice President Sara na ang 2022 presidency ang para kuta sa iya, huli sa bilog na suporta kani kan mga Pilipino. Desisyon niya subot na dahil dumanagan sa pagka-presidente kan 2022, inunita gusto niya ipagparagos sa interpino sa Davao City kan mga panahon na ito. Matandaan, erot nagsunod si Duterte kan sa kandidatura bilang alkalde kan Davao City. Anaga nagdesisyon na magdalagan mangginaray kay banan si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sigun saya, ang bako makayon na pagtrato ka mga legislador ang tunay na rason kang karibukan sa politika. Inibisigan kang Kongreso si Duterte, huliman sa sayang paggamit ng confidential funds na para sa Vice Presidente na sarong klase ng political persecution. Inumpirmaman kang Vice Presidente na matindot siya sa masunod na pagdangog kan Kamara manungod sa sinambit ng issue. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras siya ito kanya matugang, eksakto alas 5:30 ng pag-aga. Babalik po ang mga balita sa Kakampi Network News. Nasa Deponan Tabayanan. Sa Emulcas sa 99.9 WEB-FM Kamsur sa Rinconada area. Nantabihan naman kita sa 99.3 KM Kakampi Partido, asinman sa 91.9 DBS-FM sa Naga City. Oy, ang klase sa Camarines Sur na suspendido, ulikan na piganauman na panagos mabagunas ang uran, basado sa forecast kang pag-asa, sa gudda at yan na pagkahapon, William po Aldo na Lunes. May pinaluwas na memorandum kasumanggi si Governor Luigi Villaferte para po sa suspension ng klase ngunit na Aldao, Disyembre 2 sa gabos na level. Dinulita may mga eskwelahan po na binaha. Asin may mga spillways o mga agihan na makonsalbado para sa mga estudyante pasiring sa mga eskwelahan. Babalik kami sa iba pa mga barera dyan. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Nagpapanagos ang International Criminal Court sa pagkalap ng posibleng hindang baging testigo o ebidensya laban sa sumut balga sa ley na kampanya kontra droga ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Sabay kasarong ex-post, ibinahig ni ICC Accredited Counsel Cristina Conte. Ang pagbubukas sumut kan inapon na ICC Witness Appeal Microsite, may katuyuhan magkolekta ng mga impormasyon na may koneksyon sa drug war kan dating administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Maminsay man ng ICC sa iba na individual na mabisita o masubitir kan sayang impormasyon na sa nasambit ng microsite. Mientras tanto, sa sarong entrevista kay Conte, piglino niya nakadepende man sa klase kang impormasyon na hiras sa sainda ang baging pagkapapod sa mga potensyal na testigo. Matandaan, sinambit ni dating Presidente Duterte sa Kamara. Preparado subot siyang itulod ang sayang sumbungan sayang saliri sa ICC matapos siyang akon ang gabos na responsibilidad sa mga nagadan durante kang kasagsagan kang kampanya kontra sa illegal na droga. Erot naman na piglinaw kang Palasyo Malacanang na may silang planong pugulan si Duterte sa sayang nasambit ng pahayag asin tinawan doon na handa man na makipagtabagan ang nasyon sa International Criminal Police Organization o Interpol. Oras nagpanawas na ng red notice laban sa dating Presidente kan Pilipinas. Oras ko niya matugang alas 5:43 ng pag-aga. Mientras tanto, dinara sa ospital si Neri Naig Miranda pinangando matapos sining maarestar huli sa kasong syndicated estafa. Ipinahayag ni Bureau of Jail Management and Penology spokesperson Jerix Bosterera na si Naig Miranda ibinalyo sa sarong ospital kan Biyernes ning pagbanggi. Ang pagbabalyo hinagad ka mga abogado kang agom kan vokalis kang parokya na Edgar na si Tito Miranda. Kakaputon ko ni Guang Helang si Naig Miranda para makulong o bago pa man makulong sinabi ni Bustenera na ang aktres nag-agi sa long medical examination. Naampang si Naig Miranda sa mga reklamong pagbalga sa Securities Regulations Code asin man
Syndicate Estapa. Posibleng magtinir si Naig Miranda sa Pasay City Jail, Family Dormitory sa Pasko. Asin bagong taon, matapos na i-reschedule kang korte ang sayang arraignment sa maabot na Enero. Mientras tanto, sa iba pa mga bareta, nagpuna ang kampanya ng Bureau of Fire Protection sa Iwas Paputok campaign sa holiday season kung saan duman sa Pasig City, nag-ikot na ang Bureau of Fire. Sa pagdumdum ng Bureau of Fire Protection, pinapalikay ang publiko sa mga selebrasyon ng Kapaskuhan, asin pagsabat ng bagong taon, asin kung pwede iwasan ang paggamit ng mga peligrosong paputok, takani makaiwas sa disgrasya asin kasulo. Pagkatabang sumutini para mabawasan ang firecracker-related injury na nairistro kada taon. Dagdag pa ang Bureau of Fire, pwede man sa bato ng bagong taon, naggamit sana ang mga pamparibok, arog ang mga kaldero, turutot, asin iba pa. Nakatutok ang Office of the Ombudsman sa mga investigasyon kang House Committee on Good Government and Public Accountability dapit sa kontrobersyal na paggamit kang confidential patinaman intelligence funds ni Vice President Sara Duterte sa Office of the Vice President asin dati kaning pinapamayuhan na Department of Education. Yan ang tinawan doon mismo ni Ombudsman Samuel Bartres. Sigun saya, dahil pa nila mapuna ng investigasyon sa subot fund misuse kang CIF, hulita hinalat pa nila ang pinada report kang COA asin ang posibleng baging kastigo kang Korte Suprema sa mga disallowances kung iapilar kang OVP. Ang sinasabi man, nakadakol na notice of disallowance sa COA, alagad inabsuelto ini kang Korte Suprema, napilita na iatras ang gamos na kaso, lalo na sa dating alkalde na si Ichibiri. Saro sa mga pinoproblema kang ombudsman, yun na kung grave misconduct ang posibleng baging reklamo laban kay Vice President Sara Duterte huli sa saruining impeachable offense na surumenting kongreso sana ang pwedeng magdesisyon asin bako sinda. Kasabay kanil liwatman, sinabi ni Martres na mayo sindang jurisdiksyon sa death threat ni Duterte kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., patinaman First Lady Lisa Araneta Marcos, asin Speaker Ferdinand Martin Romualdez, hulita na iwan na konnektado sa trabaho kan Vice Presidente. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:47 ang oras sa atong unyan. Balik kita sa mga report, mga bareta halis sa luwas. Duwang pedestrian asin sarong rider ni motorsiklo irido sa aksidente sa Banuan kan Libanan, Camarines Sur. Baretang yan, ali ki Mike Nabito. Mike! Parehong nagsagpo ni pagkairido sa indang mga lawas ang duwang mga pedestrian asin motorcycle rider matapos nan mag-ini ang maembaltos sarong aksidente dyan sa Banuan kan Libanan, Camarines Sur. Sa report gikan sa PNP Libanan pasado alas 8:04 nin Banggi duman sa barangay Mambulo Nuevo, Libanan, Camarines Sur, mantang ang mga pedestrian na pinagbistong sinda Jerry Solas, 47 anyos mayagom, sarong negosyante, presidente kan Mambulo Nuevo, Banuan kan Libanan, asing si Nilowa Sidutan, 46 anyos mayagom, sarong Panday, residente kan kaparehong barangay, mantang nagbabalyo sa tinampo sinda, nabasang na sanang nabudalan kan sarong paspas na motorsiklo na pinagmamaneho kan sarong Gino Nino, 37 anyos, residente kan Suntu, barangay Bahay dyan sa Banuan kan Libanan, ninuli sa pagkakambaga kan motorsiklo sa duwang mga pedestrian, sinda, parehong nagkaturumba sa konkretong tinampo dalan para magsapo nin pagkairidos sa indang mga lawas. Ang mga pedestrian maging ang motorcycle rider ang tulos man pinag-agapan kan mga nagresponding mga taga MDRR Libanan pinagdara dyan sa Libanan District Hospital para sa magkakanigong atensyon medikal. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mientras tanto, street vendors sa sentro ng Siyudad Caraga nagpalis sa pagbayad ng plasada sa laog nin o pinalihis ang pagbayad ng plasada sa laog ning sarumbulan. Balatang yan, halik kay Maiko Garcia. Maiko. Tangaling makatabang siya na sa pagbawi sa anak buhay, tigpamarhay ka Market Enterprise and Promotions Office na day na muna sa sigilon ng plasada ang mga street vendors. Nailingan ka ni Mr. Mont Lorendo, pamayo kang mepo na saros ang mga vendor sa grabing nabiktima kan pagbabaha asin distroso ka mga nag-aging kalamidad. Pinagmarahay man na palihison ning sarong bulan para man imbes ibabay sa syudad.
Idagdag naman sa pagrolling ka mga tiyendang ipinapabakal. Dagdag pa ni Florendo dawa nga ni daipa nilalakaw ang ordinansa alagad. Base man sa pronouncement sa indana ining ipapasunod para naman sa kagiyanan ka mga nagtitienda din sa sentro kang Naga. Kung susumadahon man ang aldawan na plasada, aabuton sa lampas 1,000 pesos per stall ang nakukolekta kang syudad kada bulan. Dagdag na bareta sa Lado Lokal ni po si FMG. Sir Michael Garcia, reporting. Network News. Network News. Mientras tanto, lalaki nakuha na ng droga, arestado man sa Kanaman, Camarines Sur. Report na yan, haliki Junel Cuba. Junel. Akop man ang sarong lalaki matapos na ini ang makuanan ng droga sa pinagibong drug bypass operation da dyan sa Banuan kan na Kanaman Camarines Sur. Ginibo ang drug bypass operation sa paagiman kan grupo kan Municipal Drug Enforcement Team kan da PNP dyan sa Banuan kan na Kanaman Camarines Sur alas 2:41 nin pagkahapon sa Zona 3 Barangay San Agustin ng Kanaman Camarines Sur. Kada Para ini malinaw, bakong robotika sa imong dal. Junel. Kana ini anda dakupon kana Okay, mga autoridad dyan sa parte mismo kana San General. Agustin. Dagdan. Pabalikan ato ang report ni Junel Cuba kung may time pa sa dyan. Sa sayang police report. Ninulit na may kadikit na problema ang linya ni Junel haligyan sa BBS-FM. Oras siya ito kanya matugang 9 minutes na lang bago magabot ang oras na alas 6 nin pag-aaga. Balikan tadi ba panitanas ka mga bareta sa Senado Nasyonal. Gusto ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na may baba na ang level ka mga aktibidad kang Communist Terrorist Group. Sigun kay Presidente Marcos, iyan para maipasa na sa PNP ang mga responsibilidad sa law enforcement operation na ginagampanan man ka mga soldados. Sa sayang pagbisita sa Southern Luzon, Usulcom sa Camp General Guillermo Nakar, sinabi kang Presidente na oras na maging kontrolado ang sitwasyon kang insurgency, matututukan ng militar ang territorial defense. Katakot kini, binistuman kang Presidente ang triumpo kang Sulcom sa pagpaluya kan Communist Terrorist Group sa pagiban kang pag-neutralize sa mga personalidad asim paglansar o pagrunot sa mga organisasyon. Inaalok pa kang Presidente ang mga soldados na ipagparagos sa sadang bagayon na performance. Nagrout ang boot kan 11 senador. Matapos na isnabon ang sadang apila sa caucus, naragdagan ang pundo kang Office of the Vice President para sa 2025, sabi ni Senadora Amy Marcos. Sulamenting sinambit sa naman ni Marcos na mga pangaran ni Senador Ronald Bato de la Rosa, Christopher Bongo, Robin Hood Padilla, asin na Villar, alagad abuton subot sa sarong dosena. Kan mga senador, nagrout ang boot. Pikusyon man ni Marcos sa caucus kung taano. Day dagdagan ang budget kang OVP, alagad ang simbag subot sa telepon. Day naghaga ng opisina kang Vice Presidente ng kadagdagan na pundo. Tinabla ni Marcos ang sinabi ni Senate Committee on Finance Chairman, Senadora Grace Poe, na capacitated o may kakayahan ng OVP na makapagtrabaho sa 733 billion pesos na pundo para sa 2025. Sabi ka Senadora, day mangyari, nababastante ang pundo mantang kadakol na masasisante ng mga empleyado sa OVP o masarado mansubot ang mga regional as in provincial offices. Sa pagtubod ni Marcos, day masumiter ang OVP nin wishlist. Ulita grabe na ang bugbog sarado sa Kongreso ang opisina kang Vice Presidente. Mantinido ang Senado, seraram kan 2025 General Appropriations Bill na 733 billion pesos ang pundo kan OVP pasado man sa pagrekomendar na budget kang Kamara. Nakapanaman sa pinal na inaprobaran na bersyon kang Senado ang tinapyas na budget kan opisina kang Vice Presidente sa orihinal na propostong pundong 2.03 billion pesos. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras siya ito dyan, 6 minutos antes mag-alas 6 ng pag-aaga. Sa iba pa mga bareta niya tungo niyan, makurusin ang gobyerno ng Pilipinas ng isang international roadshow. Sa masunod na taon para ipabisto sa ibang nasyon asin sa mga potential na foreign investors
ang benepisyo kang corporate recovery and tax incentives for enterprises to maximize opportunities for reinvigorating the economy o Create More Act. Sa nangyaring 3rd Luzon Economic Corridor Steering Committee meeting. Sa Palasyo Malacanang, pareho nagpayag ang mga representante gikan sa Japan, Estados Unidos kan silang interes sa potensyal kang bagong investment-inducing law para man makaingganyan nin mas nakulang partisipasyon asin investment halis sa like-minded nations asin pribadong sektor. Erot naman pinirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kanagtalikod ng Nobyembre 11 ang Create More Act o ang Republic Act No. 12066. Nasarong game-changing economic reforms na ipinapabisto sa ilalim kang Create Law tanganing baging more globally competitive, investment-friendly, predictable as in accountable ang tax incentives sa nasyon. Sa pagpapusog bilang lekang Create More Act, nahiling na makapagtaoning kusog as in tabang sa Luzon Economic Corridor Initiative, makakakuha ang umako ang atensyon kan trilateral partners ang Estados Unidos asin man Japan. Ang delegasyon ng Estados Unidos sa panahon kan Tripon, tinawan doon na ang Create More Act bilang sarong pivotal tool para pakusugon ang investment opportunities sa laog kan LEC framework. Pigsugo na kang House Committee on Good Government and Public Accountability ang pagkapalibre sa Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Atty. Zulieca Lopez. Sa surat kang committee kay House Sergeant at Arms Police Major General Napoleon Taas, nakapalaman na immediately release si Lopez matapos magpasararam sa medical examination. Napagaraman ang pagkapalibre kay Lopez kasunod naman kang kondisyon kani na matindir sa masunod na pagdagugang kamara. Inot naman ay kinulong si Lopez sa House Detention Facility matapos ma-cite ning contempt huliman sa simbag ning pabalagmag sa komite kanagtalikod na Nobyembre 20. Pigdiskutir kang Quadcom ang subot sarang paggastos kang confidential funds kang OVP asin man ka Department of Education sa Irarom kan liderato ni Vice President Sara Duterte. Daw na nga inako ni Lopez na nagsurat siya sa Commission on Audit na daisundon ang kagadan kang House panel para sa mga dokumento kan 2022 asin 2023 confidential fund. Sinabi kani, mayo man siyang aram kung paano ini ginastos. Ikinulong si Lopez sa good magkahilang kan para man ibabalyo siya sa Correctional Institute for Women duman sa Mandaluyong City. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Sa mga ultimong baretang yatong niyan, nakahiling ang Office of the Ombudsman ng Pro Bolcos para magsangat ng kaso laban kinating Energy Secretary Alfonso Cosi asin unsing iba pang opisyal kan Department of Energy. Huli subot sa pagtabang gani sa bilyonaryong si Dennis Oy na masungkit ang 45% stake kang Chevron sa Malampaya Gas Project sabi sa nakalap na informasyon. Ang dosing respondent sasangatan subot ng pagbalga sa Anti-Graft in Corrupt Practices Act. Kung mapatunayan guilty, matinding kastigo ang sa idang hampangon, arog kan dismissal, pagkakapreso asin lifetime ban sa public office. Inakusaran si Cosi asin mga dati niyang pagriba sa pagluto kang approval kan deal sa ibong kang kawaraling technical expertise asin kakulangan ng dokumento kang Odina Corporation ni Oy. Sigun sa Ombudsman, nagsarabuatan subot ang mga opisyal para maitulod ang transaksyon gamit ang financial evaluation sa sa ibang kumpanya. Ang UC38 LLC na may negative working capital na $137.2 million taganing makapagpanawas subot ning umaipanuwas na kwalipikado ang UDEMA. Apora kikosi, ang iba pang pinapakasuhan yung sina Energy Undersecretary Donato Marcos, Roberto Oy, Assistant Secretaries na sina Gerardo Erquisa, asin Leonedo Pulido, Energy Resource Development Director Cesar de la Fuente, Assistant Director Guillermo Ansay, Director Araceli Santos Sulota, Conventional Energy Resources Compliance Division Chief Telma Cerdina, Petroleum Resources Development Supervisor Dimogene Antiporda, Energy Director for Legal Arthur Tinasas, asin DOE Lawyer Rowena Joyce D. Los Santos. Mayo pampayag si Gosi, dapit sa kinalawasan kan investigasyon kang Ombudsman sa isyong kinakasabitan niya
sa kumpanya ni Dennis Uy. Balikan ang bareta ni Junel Cuba sa malinaw na report dapit sa sarong arestado sa Banawan kang Kalaman Camarines Sur na nakumpiskaran ng illegal na droga. Junel, go ahead. Akop kan mga miyembros kan Philippine National Police o PNP duman sa Banuan kan Karaman Camarines Sur an sarong lalaki matapos na ni ipa sa irarom sa drug by bus operation kan mga autoridad bandang alas 2. Pero yung mga giraray, ano? Neil, Okay. negative talaga, may problema sa BBS para sa imong mga bareta, ano? Anyway, Achan, sana malinaw bareta. Hari po dyan sa, hari dyan sa BBS FM. Sa mga ultimong bareta niya, tungkol dyan mga tugang bareta sa lado nasyonal. Pigbulgar kang Presidential Anti-Organized Crime Commission kasugba na 15 aki ang naghagad ng tabang sa gobyerno matapos ma-deport ang mga pugo worker nindang ama. Sigun ki PAOK CC Executive Director Gilbert Cruz, umboy sa good 3 anyos na mga aki na pinay ang mga ina. Dagdag niya pa, dahil na po ding sayumahan ang mga aki, hulita ang mga ini ang naging collateral damage sa kampanya sa illegal na pugo operation sa nasyon. Kada semana subot, may nagpapasiling sa inda, tangani maghagad ng panggatas, pampampers, asin minsan, pati pambayad ng apartment. Nakikipag-coordinate naman subot sinda sa Department of Social Welfare and Development manong sa bagay rin. Matandaan sa sayang ikatulong State of the Nation Address, ipinagbawal na ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang gabos na pugo sa nasyon, uliman sa mga krimen na may koneksyon digdi. Dagos naman pinapusog ang Kamara ng Representante sa huring pagbasa ang House Bill number 10924 o ang Free Transportation of Relief Goods Act na nagsusugo na kibul libre ang freight services para sa pagbiyay ka mga relief goods asin durasyon sa mga lugar na nasa ilalim kan state of calamity. Katuyang kang propesto na resolbiran ang pagkaipit asin pag-abala ka mga disaster response sa pagiman kang pagsiguro na marikas na makakabot ang mga relief goods sa mga komunidad na tinamaan kang bagyo. Nagpabordigdi ang 182 na kongresista sa House Bill 10924 sa ikatulong pagbasa sa sesyon ka nagtalikod na Martes. Oras maging lay, susugo na National and Regional Logistic Cluster na papanginutan kang Office of the Civil Defense, katabang ang Department of Transportation, ibara ng Philippine Postal Corporation, mga kumpanyang nagahatod di mga kargamento, common carriers, private carriers, mga forwarders as iba pang kumpanya na nagtataw ng logistics services sa Pilipinas na ilibre ang paghatod kada serbisyo sa mga rehistradong organisasyon na matao ng relief operation sa mga tinamaan na lugar. Aliyo ng shipping auxiliary cost arog kang arrastry services, pilotage as iba pang port charges, pati airport-related fees. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko niyan, 3 minutos na magalampas ang oras na alas 6 ng pag-aaga. Babalik ang mga bareta sa Kakampi Network News at yan. Kaya ba na mga baretang iatod ka sa ito'y mga kakamping radyo, mga bareta halid sa Ringgodada sa Baykang BBSF akan 99.9 EBFM. Mga bareta halid sa partido sa Baykang 99.3 KM Kakampi Partido asin sa Naga City. Mga bareta manatilipon kan 91.9 BBSFM. Ngunyang pong Lunes yan, Desyembre 2 na taon 2024. Nagantabi ka mo sa mga bareta sa Kakampi Network News, simulcast, asin online. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News.
BFF. Rinconada Kampibo Network News. Pabalos yun. Sa Italias kan mga barata, halid sa DWB Kamsuran, radyong kaibigan mo na kakampi mo pa, ipinagbiglad na ni Merrick Suliba ang pinag-aantis pa sa kanyang State of the City State of Iriga City's Children's Report kanakalis na November 24, 2024 na ginibo. Sa Iriga City Sports Center, Santa Cruz Sur, Torantican Inabon na Children's Congress. Sa sayang State of the Children Report, tinawan doon ni Mayor Soliba ang manlela mga inisyatiba asin programa ng katuyan mapakray ang buhay kan lambang kaakian sa siyudad ng Iriga ang saro sa mga notable feature kan sabi ng okasyon yung naging open forum na kung saan tinugutan ang mga kaakian asin mga representantes gikan sa manlalang sektor na direktamenteng makaulay makahapot kay Mayor Soliba na kung saan inipagpapiling din pagiging silag asin ang inapon na sense of inclusion sa mga kakian. Ang dialogo nagbukas sa sarong plataforma para man sa maray na klaseng pag-urulay. Partikularmente. Pag-iwit ang pagi, makalipat yung linya. May problema sa tuya signal ko dyan, ha? Pero may day nag-mute. Pero may day nag-mute yun. Okay lang. Bayman, robotic, siguro sa internet din ko niya, maluya. Robotic, PBS, kasabago si Junel. Ano? Okay. So siguro yan mo na sa DWB Try mo Kamsur. ganaray, Benny. Try mo ganaray. Pero okay na. Sige Okay na. Okay na. Okay na. Ang nagdagdag pa sa kaugman ka na sa question, iyon mga kakian. Ang nagkaiguan ng bisita, partikularmente sarong mascot, halis sa sarong food chain na kung saan nagdara ng kaugmahan, asin ngirit sa kada lambang kakian, asin iniman ang naging dalan para maging memorable. Ang pagparisipar ka mga kakian na nakarasibi ng libreng t-shirt asin kopya na kung saan pinag-organisar ka ang Office of the City Social Welfare and Development Office na pinamayon ni Mardel Berosa. Ang programa nagpoon sa pagikan welcome remarks na ipinigliber ni Kagawad Melnan Robles Morallo Asansa na nagpresentar kan sa ipigtutulod na Child and Youth Welfare Code sa kansyudad din Iriga. Ang nasabi ng okasyon, nagpahiling kan entusiastikong partisipar kan abot sa 715 mga kakian na edad 10 sa 18 anyos gikan sa Manlilan Pwede, pasensya na, Sektor ang hali sa pribado sa mga pampubling eskwelahan, Maglusot ka mga sa indigenous peoples communities, Bakulang children with para disabilities, palinaw ang, Pag-Asset Association sino niya sa of the email, Philippines of Marinos, PYAP, Podcast, asin ang Sanggo ng Kabataan, Try na, maglusot ka, Ligli. officials. BFF. Rinconada Maantabayaran ang sa imong boses Central sa network Ano nangyari? si Benny Dena. Benny. Sige na, Benny, try mo na, iparagos mo. Go ahead, kaya yan. Sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal, naging bisita ni Congressman Villaperte at bagong World Boxing Federation Champion na si Michael Dasmariñas sa sarong Bicolano, tunay na taga-probinsya ng Camarines Sur. Sigun kay Congressman Villaperte, maog mo siyang makaiba ng garare ang sa amigo sa sarong Camarines asin bagong World Boxing Federation International Champion na si Dasmariñas. Sigun pa kay Congressman Mick, orgulyo sa kanila na si Dasmariñas, produkto ng Transport o Kamsur Sports Academy asin gold medalist sa Palomar Bicol asin ngayong kampiyon na sa Internet Kinaban. Tinawang doon ni Congressman Mick na magagkando sa naman na suportaran ang mga atlet ng Bicolano, urog na ang mga taga-Camarines Sur asin inako kami na siya na-inspire sa naging akomplismento kan ergengyang si Joan Del Quiaco na naging sarong Olympian. DWBFF. Rinconada Kampibo Network News. Yan tabi dyan ng mga bareta haligi sa DWB Kamsur. Inansari sa nasi Ben Desena. Good morning. Good morning. Salamat sa imo, Benny. Kasi mo mga bareta, tinipon dyan sa BBS-FM. Pasisyaran ko mga tuwing tabay nakaka-encounter kami nga na problema sa sabuyang signal, sa sabuyang simulcast broadcast. Ginigibuan niya mong pagi para malino na mailusot ng mga bareta halos sa tuwing mga kakamping radyo ngunyang pong pag-aaga. Oras siya itong ngunyang mga tugang, 15 makalampas ang alas 6 din pag-aaga. Network News. Kakampi Network News. Itraitaan na mga bareta haliduman sa partido kung okay man silang signal. Aramon niya to. Kaya ba naman si Frank Sotero sa partido. Frank. Kakampi mo partido. Network News. Kakamping June, iyan ang mga baratang tinaripon digdi sa partido area kung okay sa buyang signal kakamping June. Kakamping June. Yes, go ahead, Frank. Go ahead. O yan ang mga baratang Malinaw, go ahead.
gikan digdi sa partido area. Pinasalamatan ni Vice Mayor Dayan Ramirez kan Banuan kan Karabuan Cabaret di Sura ang grupo kan Timuan Kamisur na pinapamayuhan ni Congressman Arwin Villaforte pamayo kan Timuan Kamisura sin pambato sa kargong gobernadora. Bagin si Congressman o anas pambato sa kargong kongresista kan partido area na si Barco Imperial Gumabaw. Inihuli damat kan tulos na pagbisita sa mga lugar na apektado sila sa bitan lugar. Sorry Frank talagang kuyan robotic dahil maintindihan ang sa imong sayang ka mga bareta dahil naintindihan sa linyang ginagamit ang kunyan gibuan ng paagi kiraray ako Frank Maribidyo gibuan tang remedyo araw kang ginibo kong remedyo kay Beren Dicena wait lang para at least marino sa imong mga baretang ipinapaabot tinipon kan na partido i-try mo rin maggalusot sa linya ko, Frank. Pakireceive kang call ko, Frank. Yes, pwede na yan, Frank. Go ahead. Kakamping Judy Yes. ng baratan tinaripon kaya dito sa partido area. Pinasalamatan ni Vice Alcalde Dayan Ramirez kan Banuan kan Gauchetora o kan Banuan kan Karabuan Cabaret di Sur. Ang grupo kan Team 1 Kamsur sa pamayon ni Congressman Alvin Villaforte. Ang pambato sa kargo gobernadora sin pambato bilang kongresista na si Barco Imperial Gumabaw. Ulit tulos na binisita at mga lugar kan Lahoy Island. Saro sa mga lugar na iterong daafektaran sa Banuan kan Karabuan Cabaret di Sur kan nagaging duwang bagka sunod na mga kalabidad. Sigon ki Vice Alcalde Dayan Ramirez, entero daw maan mga residentes kan Banuan kan Karabuan, partikularmente ang residentes kan Lahoy Island, uli mas ipinahiling na pagmakuluga kan Team 1 Kamsura. Pasumapang sinabi ni Vice Alcalde Dayan Ramirez na naog ba sinahulit halos garubayong kapagalan si Barco Imperial Gumabaw sa pagbisita sa mga lugar. Si Barco Imperial Gumabaw kaya ang sulabet ni Sumota na nagkandidato sa kargong kongresista ana ubos ang gabos na mga barangay sa Karabuan Cabaret di Sura. Magi ng mga hararayo as mga istang lugar na dahi pa nagibok at iba pa nag-aspirar sa kargong kongresista sa partido area. O yan ang partikan pahayag ni Vice Mayor Dayan Ramirez. Lalo na po si pasasalamatan ko man po pala si ang masunod pang congressman si Kong Marco Gumabaw dahil po pagkatapos tulos Okay. ng partido siya po ang nag-init na nag-igdi sa Partikan mga naging pahayag kad Vice Alcalde, kad Banuan, kad Karabuan, Cabaret di Sur. Atawian kan mga report, giga sa mga pagiriba, mga radyo, patrol reporters, mga barata, giga sa Nawas of Taking Ceremony, kad Lagunoy Women's Liga, Asin Youth Movement, naging ba triumpo, Barco Gumabaw, naging bayar na bisita. Detalyas kan barata, Radio Orellosa. Arong nakulang na triumpo sa lado kan na timuan na Lagunoy na pinapamayan ni Mayoralty candidate Maloy Bibot Miranya Bunang ang nangyaring o-taking ceremonies kan na Lagunoy Women's League kasin na youth movement kan na nagtalikod dahil daw November 30 ang ngunyan na taon na sa entrevista sa nagbabalik na konsyal kan na Banuan na Lagunoy na si Konsyal Listoy Dihita sa likod kan na magusog na panggalan. Kakampi ready, hold on, nagkakaigwa din problema sa tuyang koneksyon, gikan dumaan sa Cabaret di Sur naka-experience din pagbaba sa laog ka daperal daw na pagbulos kan oranda kan intertropical convergence zone sigon sa konterbasyon kan MD Orarancia nagkakapira mga lugar sa Banuan kin Gatchitora daw mga barangay sa Gatchitora ng Cabaret di Sur ang ka-experience din pagbaba alagad tulos pa rin na akturan asinban nagutom sa naging kasuguan kan opisina kan gobernador na preemptive evacuation sa ngunyan nagkakapira mga lugar at o nagkakapira mga barangay ang tulos padarading sukuro kan lokal na gobyerno kada o bitarag Banuan. Kakamping Juni ng mga baratang tinaripon sa partido area para sa Kakampi Network News. Ako po si Frank Sotaro. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you, Frank. Mga bareta dyan sa KM Kakampi Partido. Oras siya tungkol dyan, alas 6:21 po rin pag-aaga. Isunod na mga bareta maghaliman sa BBS FM.
Aramon niya ito mga baretang telefon. Kaya ba naman si Junel Cuba. Junel. BBS Basta Bareta, sigurado. Salamat tabi kakamping June. Uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Paragos na naglulubong niya na ang kaso kan mga minor de edad na nagbabados o ang pinagapod na teenage pregnancy sa barangay kan Concepcion Pequeña, Naga City. Ni basimada sa pinakauring record sa barangay. Sangon niya na taon and 2024 igwasinda ni na-record na 22 na mga kaso kan pinagapod na teenage pregnancy asin ana pinakababang edad 15 anyos badus na saro sa mga nailing na rason kan barangay iyo ana pag susuruwayan kan mga bagurang kung sa inda dai natututukan subuot and pag taunin atensyon sa sindang mga aki kaya dai na nagpupuruli sa sindang mga harong kaibaan ana mga barkada kabali na ang amay na pagkanood nin pag-inom na kung sa inda digdi dai pa naglalaog sa klase kaibanan mga barkada kaya kung minsan napapaglingaw na asin na nakakagibunin sala na nagreresulta kan amay nin pagbabadus. Uya si Barangay Kagawad ani Baska kan Concepcion Pequeña, Naga City. Sinda maapiktaran, lalo na po kung sinda badus na talaga po dahil po yan pinapabayan po yan pig-advisean po yan pig-mi po yan na talagang dahil hindi napabayanan sa dirin na tayan sa ngunyan po medyo po nagro-lang kaw ang percentage mi pero po ang last year day po ngunyan medyo po naglangkaw kuyan po ngunyan siguro po abuton kami mga 22 igo po 15 years old tinututukan mi po yan sa kaigo po kaming opisina kayan na talagang yan ang sinda dahil po pigbabali mi duman sa mga office na itong iba-ibang talagang pong igo po kami kayan dyan sa opisina po katahid po kang health center. Partihan kay mga pahayag ni Barangay Kagawad ani Baska kan Concepcion Pequeña, Naga City. Mientras tanto, sa iba pang detalyes kan mga bareta na nakudan ang lokal na gobyerno kan na Banwaan kan Calabanga Camarines Sur na aprobitsaran and diskwento na itinataw kan lokal na gobyerno kan na silambita Banwaan sa paagi kan amay na pagbayad kan sa mga buwis 20% ang itinatawang diskwento kan na LGU Calabanga kung ngunyan na Disyembre mabayad kan sa mga buwis para sa taon na 2025 mantang 10% man kung sa bulan kan Enero mabayad sa gunang bulan kan na Marso ipinagpahayag na ipapasunod maninda ang amnesty tax na kung sa inda para duman sa mga pagpatong ning pinalidad na inaprobaran kan na probinsya ning Camarines Sur ang aning magianan man ang mga taxpayer dyan sa Banwaan kan Calabanga Camarines Sur. Uya si Mayor Eugene Silvero kan Calabanga. Actually is regular program na 20% po pag nagbayad sila ngunyan si 2025 din babayaran ngunyan na taon hasta Desyembre. Pero pag abot 2025, 10% discount po pag hanggang March 2025 para sa real property tax. 20% po pag ngunyan na taon hindi binayaran. And ang kung di po ko nagkasala, igo pa sa gulang palalawigan din ng amnesty tax para po duman sa mga penalties para po man din sa real property. Kumbaga, i-waive si sa indong penalties kung ako nagkasala, malamod sa real property. Para po iba din kayo ng probinsya. Sa Calabanga po, yes po. May 20% po this year na mabayad para sa 2025. And by 2025, from January to March, yes po, hanggang December 31. Si Mayor Eugene Silvero kan Banwaan kan Calabanga Camarines Sur. Mientras tanto sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga barata kita ngunyan sa lado lokal. Mekaniko na number 1 most wanted person sa Naga na may kasong rape, dakop sa Naga. Buyit Padere sa detalye. Buyit.
Aratyan na babalikan ta ang linya magali kay Buyit Paderes. Dumanggita sa linya ni Boss Oka Isminda. Aramon ta ang mga detalyes. Regional Director Dison na nagtaonin na pamasko sa mga biktima ni baha sa Aldaukan sa iyang birthday sa Barangay Sabang, Naga City. Boss Oka Isminda sa detalye. Panahon ni na mga pamasko si Regional Director Dison sa mga labi-labing naapiktaran na kampaha dyan sa Barangay Sabang, Naga City na kung saan nakaaging aldaw ni Domingo. Iyo ang selebrasyon kan birthday ni Regional Director Dison na kung saan pinili ang mga labi-labing nadanyaran kan paha dyan sa may patikan Barangay Sabang na saro sa barangay na nilantop ni baha kan nakaaging kalamidad. Nasambitan ng pagtaunin pamasko bilang subot pasasalamat sa mga residente na nakipagsumaro sa kaigwanin evacuation na sa nasambitan ng lugar na mismong ang PNP na naka-estudyar kang kamugtakan kan mga residente sa Barangay Sabang. Ika-54 birthday ni Regional Director Dison na konsain ang mga resipiente nakaresipin sarong balding regalo na yaon an Nutsi Buena package, kapi, asukar, gatas, asin an 10 kilong bagas, asin mga dilata na ikinaugmakan mga naging resipiente ka nakaaging aldaw nin Domingo. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmenda, Pasta Bareta, sigurado. BBS, Pasta Bareta, sigurado. Iba pang detalyes, balikantan mekaniko na number 1 most wanted person sa Naga na may kasong panlulugos, dakop sa Naga. Buyit Paderes sa detalye. Mekaniko dyan sa Urban sa Barangay Pakul ka nakaaging aldaw at ko konsideran rank number 1 sa most wanted person station level. Ang suspect kan dakupon kan grupo ni Police Major Antonio Perbit kan mga ilan sa room warrant of arrest na ini-issue ni Judge Milita Pilar Viñas ang bayani kan RTC 5th Judicial Region Branch 22 asin may petsang November 29, 2024 ini para sa kasong rape by sexual assault. Mayong ipinagrekomendang piyansa ang korte para sinambit ng suspect. Mientras tanto sa rong 61 anyos na gusgos, ang daiman na pugulan ang pagiging amoritis ang pinusasalman ka ng mga polis. Pagkatapos na ini ireklamo sa kasong act of lasciviousness si Francisco, 61 anyos sa Tagason, 7 Barangay Concepcion Grande, ang dinakop dyan sa Dalipay, Milaor, Camarisok ang grupo ni Police Major Joe Villonar. Bit-bit ang warrant of arrest para sinambit ng kaso, 180 pesos o 180,000 pesos ang piyansa kan suspetsado. Para sa BBS News, Buhit Paderes. BBS, Pasta Bareta, sigurado. Kapang mga barata, mga negosyante, labi-labing naapektaran kanda bagyo sa Camarines Sur, pwedeng makautang nin sagkod 300,000 pesos sa opisina kan DTI. Darrell Banya sa detalye. Tatawan tabang kan DTI ang mga negosyanteng labing naapektaran kan mga nag-aging bagyo. Sigon sa Provincial Director kan ahensya digdi sa Camarines Sur na si Jay Ablan, igwasindang loan program na inaapod na Enterprise Rehabilitation Financing para sa mga Small Business Financing Corporation kung sa ilang sarong negosyante pwedeng magsubli din nasa 300,000 pesos at sinini pwedeng bayadan sa daog ng tulong taon. Piglinaw ni Ablan na sa ilot na taon na pagbayad, inimayong interest asin magkakaigwasan na nin 1% interest kada bulan sa masunod na duwa asin ikatulong taon na may grace period na tulong bulan. Pinasimpli naman ang requisito sinhulit apera sa online application kay poon sa lang magpresentar nin mayor's permit para sa taon 2023 asin 2024 alagad kun mayo kay ni pwedeng magkuanin barangay clearance asin kun mayo talaga nin anumal dokumentong ipapahiling pwedeng magpa-certify sa business permit officer kan munisipyo o kaya syudad o sa mga barangay kapitan. Mawat na ahensya na matabangan ang mga negosyante na makabawi sa pagkalugi ng huli man sa bagyong Christine, piring manipipito. Igdi sa Camarines Sur, igwanang nasa 300 na mga negosyante ang naaprobaran kan sinambit ng pautang. Para sa Kakampi Network News, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Yan tabi Kakamping Junan mga barata, gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga para sa Kakampi mo Network News, Junal Cuba, Basta Barata,
sigurado. BDS Basta Bareta, sigurado. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you, Junel, mga pagkiriba, halin dyan sa BBS FM 91.9 sa Naga City. Oras yata ko dyan matugang, alas 6.30, yun na po ni pag-aagad. Babalik kita at yan para ipadagos sa diba po mga bareta, mga huling bareta, mga updates, hindi lang yan sa Kakampi Network News. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Pasiguro sa memorandum ni Governor Luigi Vilaferte, ang kapakanan ka mga estudyante, asin ka mga personalis kang eskwelahan sa mga lugar na binaha, asin mga daimagyan ng mga spillways sa nagkapit ng munisipyo digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Kabali naman dyan ang mga posibleng banta kan landslide, asin mga nag-eerok sa mga gilid kan salog asin dagat, huli kan makusog na bagunas kang uran. Mientras tanto, irot kayan, nagparwas maning memorandum ang gobernador para sa preemptive evacuation sa mga residentes na yaon sa mga low-lying areas sa probinsya kan Camarines Sur, kung saan kasugma na iristro ang liwat na mga pagbaha sa nagkapit ng mga banwaan sa Camarines Sur. Darakad na patod na pagbagunas ni na uran. Mientras tanto mga tugang, ipapadagos ngunyan ang rescue as in retrieval operation sa tabang kang Edmero Sar sa duwang senior citizens na nawawara sa Banuan kang Kabusaw, Camarines Sur matapos na iatong ang silang lalunada na e-bike mentras na pabalyuhon sa sarong irrigation kanal. Kasugmang pag-aaga sa barangay Byong sa Banuan kang Kabusaw, Camarines Sur. Susog sa report na apat ang lulad kan e-bike kang ini mahulog sa hararom na irrigation canal sa sinambit ng lugar. At mga pasayeros, binistong sinda June Grim Pluma, Jesse De Los Santos, Ronnie Presbitero, asinman si Nestor Garcia. Ang apat na mga seniors pasiringon sa Banuan Kalibaran, Camarines Sur, taganing mga tindir ni sarong worship services. Kaan mawarang kontrol ang e-bike kang pabalyohon sa sarong tulay. Kung sa indagos ining nahulog sa hararom na tubig, darakan ragasa, huli kang padagos na pagbagunas kang uran. Tulos man nagresponde mga nakahiling sa insidente. Alagad ang nasapulsa na si Presbitero Sinsi Garcia na idinalagan sa Bicol Sanitarium para sa magkakaring atensyon medikal. Alagad sinda Grimpula sin De Los Santos ang padagos na nawawara. Maghapon kasama ginibo ang rescue operation kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council padraman kan PDRRMC. Alagad na hinahanap kaya ipapadagos ko niya na paggaga ang paghanap sa sinambit na mga nawawara. Mientras tanto naman man sa Banuan kan Ragay, Camarines Sur, may sarong na personang nawawara sa barangay Binahian, Api, Ragay, Camarines Sur. Inibinistong si Jeremy Muldes, 39 anyos. Mga alas 5:15 ng paghahapon, kalagdalikod na Nobyembre 30, kan mahulog maninis sa Pinar Binahian Bridge sa barangay Binahian Proper, Ragay, Camarines Sur. Sagun ko niyan, dahil panagukwa ang sinambit ng nawawarang persona. Sa Banuan, uduman sa probinsya ng Albay, nagpatalid ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa posibilidad na pagdalig kan lahar gikan sa Bulkan Bayon, huliban sa sunod-sunod na pagbagunas ng uran, darakang shoreline. Sigun sa PBOX, pwedeng ihuros kan sunod-sunod na pag-uran ang lahar o volcanic sediments pasiling sa mga channel sa darisdis kan Bulkan Bayon. Pwede man magresulta ini na laboy na pagdalihig kan tubig sa mga sapa, asin baging banta sa mga harining komunidad na nasa middle asin lower slope kan Bulkan Bayon. Kabali sa mga posibleng maapektaran digdi ang Miisi, ang Binian, Anuling, Aki, Hirangay, Maninila, Marasawag,
mulad bukad nasisi mabinit na matag-aga. Basod asin na Bulawan Channel sa probinsya ng Albay. Kuni kani, inaalok ang hensya mga lokal na gobyerno sa sinabit na mga lugar na mag-obserbar asin mag-iba ni mga preemptive response para sa kapakanan kan sa mga residentes na pwede maapektaran in kaso magkaigwa ning lahar flow. Mientras tanto, dahil mang kasumanggi na lusutan ang porsyon kan National Highway panaog sa probinsya kan Camarines Norte matapos magkaigwa ng landslide sa porsyon kan Labo darakan panagos na pagbagunas ng uran. Tulos man ginibo ang clearing operation sa lugar takali makalusot ang mga napindyente mga biyahero sa paluwas sa Simpalaog duman sa probinsya kan Camarines Norte sa porsyon kan Banwaan kan Labo sa sinambit ng probinsya. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Idawon talaga sa naga mayo pong deklarasyon ning suspensyon kang klase. Apura sa Kamsur sa Kamsur kadakol naman mga spillways anday maagian and kadakol ang mga lugar na binaha. Pinapasiguro lang kang provincial government sa pagi ni Governor Luigi Villaferde ang kapakanan ng mga estudyante na pwedeng maipit kung panagos pong magbagunas ang uran arog kan forecast kan pag-asa sa gungunyang pong aldaw na Lunes pitsa 2 kan Disyembre. Bareta na sa Ruas kan Pilipinas kunyan. Gadanman ang siyam na persona sa nangyaring may wasan na pagbaha duman sa Thailand kung saan 553,921 kaharungan. Ang apektado mientras 13,000 na persona ang napiritan na iibakwar. Sigun sa mga otoridad, 8 ng probinsya ang apektado kanasambit na may wasan na pagbaha kung saan sinugo na ang maribay mga ahensya duman para tulos magtabang sa mga kinakaipuan ka mga residentes na naapektaran. Mientras tanto, duwa man ospital, harin sa probinsya kan Patani, ang sinuspender ang operasyon huliman sa paghahanda kani sa baha takani maiwasan na maraot ang sa mga medical facilities. Sigun sa Meteorological Department kan Thailand, ada mamating habagat sa nasyon darakang climate change, asin na bisuan man ang mga residente sa lugar na mantiniron na preparado sa mayang epekto kan maukusog na pagbagunas ng uran na madurar sa masunod na simana duman sa Thailand. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Mga tugang iyan na po mga baretang sa lunaan tabayaran sa Kakampi Network News. Gunyang pong aldaw na Lunes, anos na kan Disyembre taon 2024. Araw ka sa tuyang Christmas countdown, 23 dias na lang, Pasko na. Next month, New Year na. Pambir, madali yun na no. Sa pangarap ka bilog na porsa kang Kakampi Network News, nakaiban niya ito sa pagkatod ka mga bareta, ang DWEB-FM dyan sa Rinconada area, nakaibaran ta naman si Beryl Decena, nakaibaran taman ang KM Kakampi Partido sa pagi ni Frank Sotero, asin ang BBS-FM sa Naga City, nakaibaran po si Junior Guba. Sa pangaran kaniba niya ito mga pagriba sa Kakampi Network News, hariban po rin sa studio kan Kakampi Kamsur Online sa Naga City, kaibaran ko si Ken Palma sa Lado Technical. Ako po si Jun Bernas, mabalos ka sa pagkantabay, sagol sa masunod niya itong pagkatod ng amay ng mga bareta na maantabayaran sa rabay sa mga Kakamping Radyo. Ini ang Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. KM Kakampi. 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 Kamsu. ABS